Samantala, nagpulong po ang Partido Liberal matapos mapatalsik ang ilang miyembro at kaalyado nila sa chairmanship sa ilang komite sa Senado. At kabilang po sa mga dumalo, si dating Pangulong Noynoy Aquino na pinayuhan daw ang kanyang mga kapartido na panahon na para magsalita. Tinutukan niya ni Lay Alves. Closed door ang pulong kanina ng Liberal Party. Isang araw matapos matanggalan ng committee chairmanship ang mga kasaping senador at ngayon nasa minorya ng Senado. Bukod sa kanila, naroon ang kasalukuyang chairman ng LP na si Vice President Leni Robredo at ang kanilang chairman emeritus na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Matipid ang kanyang pahayag sa media. We agree that the party president will articulate. No? And I just want to add that I agree with what the party president will be saying. Ang sabi ni Senate President Coco Pimentel, inalis daw ang mga LP senators dahil naaantala ang trabaho sa Senado, bunsod ng hindi pagkakasundo sa loob ng mayorya. Tingin ng mga senador ng LP, naalis sila sa pwesto dahil sa kanilang pagkontra sa ilang polisiya ng Duterte administration. Nariyan ang kanilang pagtutol sa nais ni Pangulong Duterte na ibalik ang death penalty, ang kanilang pagbatiko sa umunoy extrajudicial killings, at ang kanilang pagdalo sa rally sa People Power Monument noong anibersaryo ng EDSA Revolution. Ibig sabihin ba, pag ikaw tumututol sa ilang mga patakaran, gusto mo nang pabagsakin yung gobyerno? Hindi rin. Nasa demokrasya tayo . Payo raw ng dating Pangulo sa kanyang mga kapartido. Ang basic guidance niya is it's about time na we speak up. It's about time na marinig uli yung mga boses ng LP. Kung si Senador Antonio Trillanes IV ang tatanungin, kawalan ng mayorya sa Senado ang pagkapatalsik nila sa mga miyembro at kaalyado ng LP. It's a political blunder on the part of the allies of President Duterte in the Senate because dati hindi naman nila kaaway itong LP bloc pero ngayon they're pushed to a corner, so obligado na sila maging active members of the opposition. Sa Kamara, 32 ang LP congressmen, 27 ang nasa mayorya, 5 ang nasa minorya. 6 sa kanilang committee chairperson, 1 ang deputy speaker at 1 ang miyembro ng Commission on Appointments. Una nang sinabi ni Speaker Pantaleon Alvarez, ang mga kongresistang may hawak na mahalagang posisyon sa Kamara, tatanggalin niya kung boboto kontra death penalty. Ang sinabi ko, chairmanship at saka yung deputy speakers. Aalisin niyo po yun. Papalitan. Should they stay in the supermajority kung papalitan? Oo, bakit naman hindi? Isa lang naman yung hindi namin mapagkasunduan, di ba? Pero kung aalis din ba ang liberal sa supermajority sa Kamara, saka na pag-uusapan. Tatapusin daw muna nila ang botohan sa death penalty bill. Kung ayaw na sila ng administration na kasapi pa rin dun sa majority coalition, they probably join the minority. So dun, sa tingin ko, yun yung unang magiging trigger or breaking point. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.